maraming tanong. Una na dyan, totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Importante yang itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities, lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo nung eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Ano't anuman, ni-request natin kahapon ang SALN at SOSE ni Mayor Alice. And I hope these documents would give us a clearer view of her real identity, or at least the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin, para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. First question from Science. Hi ma'am, good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Guo, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and your parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos, level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine
birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents na kapagbukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban. Halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino, bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa POGO Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Din lang po sa issue ni Colonel Buyakaw. Yes. Yesterday, you mentioned na nirelieve siya sa pwesto. Yes. Nagkaroon na po ba ng linaw kung bakit nangyari to? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang pinagtatakpan kaya inalis siya bigla dun sa pwesto niya? I can't firmly assume yet, pero talagang nakakatawag ng pansin at duda yung timing at saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napaka-custody ng PAOK sa tulong ng Police Colonel Ian, sa halip na gantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi kinilala yung kanyang magandang trabahong ginawa, mabuting trabaho, na parusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat bigla sa ibang lugar. Pending pa rin ang query ko sa CIDG tungkol sa naganap na iyon. At pending din ang tanong na iyon, inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalit kay Colonel sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Last na lang po for me. Meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protector nung POGO Hub na yun. Do you think meron pa pong ibang mga government agencies or government officials na nakatulong po kaya ang tagal din lang nakapag-operate? Thank you po. Well, yun yung isang implikasyon na kailangang imbestigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga local government officials tulad niya o potential local government officials na di umano ipinapapasok at piniplace ng China dito sa ating bansa para makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya't naitanong ko nga, POGO lang ba
scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba? As bad as all those already are? O merong pang ibang long-term din at sinister at nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Yung unang tanong nyo, sorry? Meron pa kung from other, possible na meron pa ibang pumuprotekta sa kanya. There was another part nung unang tanong na na-miss kong I was working backwards. Parang kung may iba pong government agencies. Nagsalita rin kahapon sa hearing ang taga-Department of Justice, tama ba? Was it DOJ here on my left? Na magkaroon ng disciplinary action or kahit pa nga a certain kind of investigation sa mga possibly erring local government officials. Pero nagbuo ng task force si Secretary at nabuo na nila yung kanilang mga findings at recommendations at kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman na isa sa mga constitutional bodies natin or government bodies na pwedeng magpataw ng ganyang klaseng disciplinary action. At nasabi naman nung resource person mula sa DILG kahapon, si ASEC Attorney Benitez, na meron talaga silang findings of possible administrative and criminal violations na maaring mag-subject sa ilang mga local government officials ng Bamban sa pagpaparusa at may mga rekomendasyon sila. At nasabi din naman nila na isa sa mga local government officials na kasama dun sa kanilang findings at recommendations ay walang iba din nga kundi si Mayor Guo. Good morning, Ma'am Victoria Morning. po. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool ay meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang ka-late? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yon dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na local, na national doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo. And then, ma'am, you mentioned yung hacking of Yes. government sites na na-trace sa Baofu. Can you elaborate lang po? Anong sites ang na-endanger if you're at liberty po? Well, ongoing pa ang investigation ng mga iba't ibang intel agencies tungkol dyan. Basta't nakaka-alarma na, nakaka-raise talaga ng serious concern yung isang anggulong iniimbestiga nila na baka may ilan sa mga, kamakailan lang iniulat ninyo sa media na hacking operations laban targeting yung mga government websites natin na posibleng yung ilan doon ay nag-emanate mula mismo doon sa Bamban. Ma'am, on another topic lang Apo. po. So recently po, Chinese embassy claimed na there was
conversation recording between personnel from Chinese Embassy and AFP Westcom regarding doon sa kiniklaim nila na new model na allegedly nag-agree yung government. So we're still asking right now if they will provide the actual recording, and AFP Westcom hindi pa po sila nag-react regarding this. But if indeed, ma'am, let's say they provided the Chinese Embassy na may ganitong recording, may transcript, eto rin ba, ma'am, yung dapat na imbestigahan? And we're also asking then, ma'am, the Chinese Embassy if indeed AFP Westcom is aware if the conversation is being recorded. If that's the case, ma'am, will they also be liable? Kasi di ba, ma'am, alam naman natin na kapag ganyan may mga conversation, dapat both sides ini-inform if the conversation is being recorded. Well, basang-basa na ang papel ng China sa mga bagay na dapat nilang i-inform, na hindi nila ini-inform, o mga bagay na kung meron man na hindi nila dapat sinasabi pero sinasabi nila. Grabe ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, no? Hindi lang yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung questionableng majority interest sa ating national grid. Dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila. Lalong dapat nating pagpursigihan to get at the truth and to uncover what is just smoke and mirrors sa kanilang ginagawa. So kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript, they should at the least make it available to the government, to the executive. Dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang, ano po yun, yung agreement, what did they call it? New model, yung sinasabi, yung pinangangalandakan na naman nilang new model dyan sa West Philippine Sea. The last I heard, the only model is under the UNCLOS. The last I heard, the only model is yung pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. And the latest I heard, ang pinakabagong bahagi ng solo at totoong model ay yung kapapasalang namin na Maritime Zones Act. So that's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang kiniklaim sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At I cannot speak for the AFP Westcom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Chodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo ng China para i-divert yung atensyon nating lahat sa mga violent, aggressive at saka dangerous moves nila laban sa iba't ibang vessels at mamamayan nating mga Pilipino sa karagatan. Hindi pa man nagsalita yung AFP Westcom, nagsalita na nga yung DND at si Presidente mismo has been speaking about these various actuations of China, whether sa West Philippine Sea or sa embahada nila dito sa Pilipinas. So, kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila, and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements, kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Na i-refer na rin po iyon sa Committee on Foreign Relations, and inaabangan ko na lang hanggat maaga sana yung pagdinig doon. Lang po akong follow-up. Regarding dun, ma'am, sinasabi nyo nga na parang yung information warfare kasi yung nangyayari dito, no? Since magko-conduct na tayo possibly ng itong hearing, meron ba tayong caution, for example? Kasi there possibly mga ilang senators na rin po nagsabi na may mga sensitive information na ma-discuss, and obviously the other side is also monitoring what is happening. Are you planning na may mga certain topics na gawing executive instead na public, and then piliin lang yung mga, hindi masyadong, that would not jeopardize our national security? Posible naman yon. Sanay na sanay ang Senado at ang lahat ng senador na kapag may hiniling ang may hiniling ang isang resource person at pinagbigyan ng chair at wala namang mag-object sa aming mga senador na miyembro ng komite or kahit sinong senador,
madali namang pumasok sa executive session. Anyway, minded ang buong Senado na ang taas ng interes ng publiko sa ganitong mga issue. Recent surveys have even showed na gusto talaga ng karamihan ng mga Pilipino na umalis ang China sa ating bahagi ng dagat. Surveys show na ang karamihan ng mga Pilipino gustong ang gobyerno ay gawin ang lahat na kaya niya para paalisin ang China sa ating teritoryo. Kaya dito sa pinakahuling kabanata na ang gulo-gulo ng at paiba-iba ang sinasabi ni na Duterte at ng mga dating cabinet members nila tungkol sa so-called gentleman's agreement na iyan, ang higit na kalinawan dyan ay mas mabuti. Of course, mindful of any national security considerations. Next po si Daniel. Hi ma'am, good morning. Hello po. Ma'am, regarding do sa gentleman's agreement, na-refer na po kasi sa Senate Committee on Foreign Relations. Apo. So ma'am, sino po yung mga nilulook forward natin na maipatawag po dun sa inquiry? Well, kailangan desisyonan niya ng chair yung kanilang tatawagin si Duterte ba? Kinatawan ng Chinese embassy ba? Yung ating mga defense, national security, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, lahat nung may kinalaman at may mahalagang opinyon dun sa di umanong pagkakasundo ni Duterte na hindi na natin i-reinforce yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. Posible din Department of Energy dahil ang implikasyon ng Ayungin Shoal ay doon din sa Reed Bank kung saan ang yaman-yaman di umano ng mga gas and oil reserves na kailangan natin lalo na't kung totoong paubos na ang Samalampaya at ang Reed Bank naman ay nasa loob din ng teritoryo at EEZ ng Pilipinas. Pero ma'am, kayo, personal point of view, gusto nyo si former President Duterte mag-appear talaga? Di ko naman masabing gusto ko silang makita, pero ang trabaho po ng komite at ng Senado ay kunin as much as possible first-hand, primary source, straight from the horse's mouth, ika nga, ang mga totoong kaganapan, ang katotohanan sa subject ng aming mga investigasyon. Dahil din in aid of legislation. Kasi kailangan naming tanungin, ang isang dating presidente ba, kahit ayaw kong maniwala na kahit sinong presidente ay kayang Ma-turn into political witch hunt yung mga inquiries. Your reaction lang po. Narinig ko lamang kay SP yung salitang political. Hindi ko naman narinig yung salitang witch hunt. And naintindihan ko yung ibig nilang sabihin at in a way, hindi naman sa hindi kailangan yon, pero refleksyon ng aktual na pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino. Dahil lumalabas din sa survey na arguably yung usapin ng pambansang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pinaka-unifying issue sa ating mga Pilipino. Pero sabi ko rin sa privilege speech, kahit na or dahil kailangan nating magkaisa, importante ring mag-establish ng accountability. Kung merong lumabag sa ganyang dapat na pagkakaisa, kung merong nagtraidor sa pambansang interes ng Pilipinas, kailangan papanagutin din sila. Next, si Marlon Ramos, inquirer. Morning, ma'am. I'm good morning. Morning. Ma'am, do you intend to summon din yung mga member ng Municipal Council ng Bamban? Kasi yesterday, Senwin was asking Mayor Guo kung yung relasyon niya sa Hongsheng. Kahit nasa dokumento, siya yung representative. In black and white. Sinasabi niya na hindi siya. At pinakilala niya lang. Kung siya talaga yung humarap sa di ba makikilala siya nung vice mayor and the town council members. Posibleng paimbitahin din yung members ng municipal council, whether yung past at o yung present. Dahil yung nakaraan at paulit-ulit si Mayor Guo na
ang dating administrasyon. So, sila nga ang nag-issue ng letter of no objection o LONO kay then Alice Guo bilang representante, nakasulat sa dokumento, representante ng Hongsheng, at nabanggit din ni Attorney Asek Benitez na nabanggit din nila na yung members ng Municipal Council ay naging subject din ng kanilang fact-finding sa loob ng department ng DILG at posibleng subject ng findings and recommendations. So, very possible, maimbita rin sila. How about residents po? Regarding doon naman sa identity and personality of Mayor Guo. Could be dahil sa research namin at ang mga kababayan natin sa Bamban, magkakakilala silang halos lahat. As in, walang nakakakilala kay Mayor Guo nung una siyang biglang lumitaw doon at tumakbo at nanalo bilang mayor. As in, sabi nung ibang mga kausap namin, zero ang nakakakilala sa amin sa kanila nung panahong iyon. Have you received any information at even kahit na initial lang from the intelligence community regarding the personality of Mayor Guo? Ongoing ang investigations nila ng mga intel agencies. So, karamihan nung ipinakita at itinanong ko kahapon sa hearing ay galing din sa aming research kay Mayor Guo at yung buong Baofu operations na iyan. And we also, through the hearing yesterday, we also shared those with the government agencies at na-appreciate din namin kung meron din kaming nakukuha mula sa kanila. Should our intelligence community be also concerned regarding the identity of Mayor Guo and the possibility that there are other persons na galing sa China na pumasok hindi lang sa politika pero sa business community, ibang sectors, even from the media? I'm sure they're very concerned dahil sila yung bahagi ng ating national defense and national security establishment na mandato nila siguruhin na on the level yung totoo yung mga bona fides ng iba't ibang mga taong pumapasok dito sa ating bansa, lalo na mga dayuhan. Halos hindi naman na nila kailangan sanang pumasok sa ekonomiya natin dahil thriving naman yung Filipino-Chinese community natin na mga Pilipino. Ang nakakabahala ay kapag itong mga dayuhan ay pumapasok dito sa ating bansa and then either pumapasok sa pamamagitan ng economic activities, lalo na nitong napaka-negatibong POGO, para magkaroon ng entry point sa ating politika. So I'm sure, very concerned ang intelligence community ng Pilipinas dyan. I'm sure inaalam po nila iyan. Ma'am, paulit-ulit na lang yung involvement ng POGO sa mga criminal Yes. activities like human trafficking, Yes. cyber fraud, tapos ngayon, pati mga local executives nasasangkot na. So, hindi ba bibilisan na ng Senate yung approval sa committee report na nagsusulong ng total ban sa POGO o kaya ay mag-legislate ng batas para talagang maipagbawal na yung POGO sa bansa? Yes, dapat lang namin gawin yon. Pinirmahan ko yung committee report ng Committee on Ways and Means chaired ni Chair Sherwin Gatchalian. And I'm just waiting na ma-actionan na namin yon in plenary. Or, gaya ng itinanong ninyo, kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon na buksan talaga ang bansa natin sa POGOs. We should do that now, whether through the committee report or through a bill passed into law. Kasi ano pang iniintay natin? And in the meantime, nanawagan ako ulit kay Presidente sa hearing kahapon. Kung gusto talaga nilang sugpuin ang krimen, kung gusto talaga nilang inip in the bud yung banta sa pambansang seguridad nitong mga POGO na to na kuta ng mga krimen, kuta ng mga operators ng suspected na surveillance at saka hacking,
first big step nila, i-ban na ang Pogo, palabasin na ang Pogo. Ma'am, ano yung nakita niyong dahilan? Bakit dito sa Senate hindi pa talakay at ma-approve yung committee report, and then bakit din parang walang aksyon ang executive kahit ang dami na nga hong insidente na nangyayari na yun nga, yung mga police nire-raid yung mga Pogo na involved sa human trafficking at kung ano-ano pang criminal activities. Kakailanganin yung itanong sa Senate leadership, hindi sa akin, kung kailan namin aaksyonan yung committee report. Dahil isa ako at may majority number ng mga miyembro ng komite handang-handang suportahan ang Senate leadership sa pag-approve at pag-adopt ng committee report na iyon. Kasama yung rekomendasyon na paalisin na ang mga Pogo na iyan sa loob ng 3 buwan. And as for the executive, hindi ko alam anong iniintay nila. Napakayaman na ng findings and recommendations ng marami-raming Senate committees. Simula noon sa Senate Committee on Labor na nag-imbestiga sa yung mga illegal foreign workers sa mga Pogo, yung amin sa Senate Committee on Women, 4 na taon running na yung Pogo-related prostitution, illegal recruitment and detention, pastilla scam, hanggang itong human trafficking, cyber scamming, at ngayon national security implications pa. Pati na nga yung Senate Committee on Ways and Means. At mga findings pa na ang laki ng pagkakautang ng Pogo in the form of taxes sa ating gobyerno. So, sunog na sunog yung mga naunang pangako nila panahon ni Duterte na magpapasok sila ng malaking kapital, kikita ng malaking kita, revenues para sa gobyerno, marami daw i-empleyo na Pilipino. Anong nangyari? Mas maraming Pilipino ang naging victim survivors ng operations ng Pogo na ito. Grabe ang epekto sa mga kababaihan at kabataan. Ang laki ng pagkakautang sa buwis, kakarampot ang revenues para sa gobyerno. Terrible pa ang social and human costs sa ating bansa, at ngayon napipinto pang mabunyag ang national security threats. So sa cost-benefit analysis, halos walang benefit, panay costs ang listahang iyon. And then, ma'am, any updates sa whereabout ni Pastor Kibuloy po? Di ko nga alam kung siya ba ay appointed son of God, so God the Son, o siya ba ay God the Holy Spirit na invisible, hindi makita. Pero nananatili yung panawagan ko kay Chief PNP Marbil pagkatapos ng napakatamang desisyon nila kanselahin ang firearms licenses ni Kibuloy. Kaya lang binigyan ng kalahating taong palugit para i-surrender yung mga firearms. Wag naman po. Siguro naman kayang-kaya sa mas madaling panahon kunin yung mga firearms na iyan. Binawi na yung registration ng mga iyon. Pero sa 19 lamang na firearms, dun lamang sa mga social media posts ng kanyang private army, parang mas marami sa 19 ang firearms. So siguruhin please ng PNP, walang matirang firearms sa kamay nung private army ni Kibuloy. At may hindi kukulang sa 3 pending warrants of arrest laban sa kanila. Yung mula sa Pasig. Mula sa Pasig City for a non-bailable offense, mula sa Davao City, at yung warrant na sinerve mismo ng Senate OSAA sa kanila sa Davao. Wag naman sana na mahuli yung ating Philippine National Police sa kung at kailan mag-extradition request ang Estados Unidos, dahil doon humaharap si Kibuloy sa 6 na mabibigat din na mga kaso na nabuksan na yung warrant doon sa California court. Matagal nang nasa most wanted list siya ng FBI. Matagal nang finreeze ng US government ang kanyang mga assets. At magiging posible din or posible pa rin hanggang ngayon na mailagay din siya sa red list ng Interpol, na kung mangyari iyon, talagang sisikip ang kanyang mundo, dahil lahat na ng mga law enforcement authorities sa mundo or miyembro ng Interpol ay on the lookout sa kanya.
nanawagan din po ako sa DFA, no, na ikansela ang kanyang passport para at every port of entry or exit may alert sa kanyang presensya. And then last na lang, ma'am, si dating Senator Antonio Trillanes, sabi niya may planong destabilization sa Marcos administration. At ang sinasabi niya, ang involved daw ilang mga active and former police na mga Davao Group. So sa tingin niyo ba, possible yon dahil may mga issue against the former president? And then, dito nga kay Pastor, possible nga ba na may ganitong... Well, I guess always possible ang ganyang mga balita or katotohanan man on the ground, lalo na sa napaka makulay at magalaw na politika dito sa ating bansa. Pero ang mahalaga din ay kung yung mga institusyon tulad ng Senado ay ipagpapatuloy namin yung aming trabaho sa mga mas mabubuting batas. Ipagpapatuloy namin yung aming investigasyon at mabibigat na rekomendasyon sa mga burning issues. Later in the year, magtatrabaho kami ulit sa budget kung pag-iigihan namin yung trabahong iyon. At sa panig namin, sa minority, sa panig ng buong oposisyon sa labas din ng Senado, balak namin ipagpatuloy ang aming trabaho bilang fiscalizers, bilang checks and balances sa kasalukuyang administrasyon. At kahit kina Duterte, dahil sa napakaraming utang pa nila sa mamamayan, yun, ibig sabihin, mas magpo-provide kami ng mas stable na environment din para itukoy ang accountability, singilin ang may accountability at iwasto yung dapat iwasto or punuin yung mga pagkukulang. Para sana over time, mas maging maayos naman yung mga usaping kapangyarihan dito sa gobyerno sa pamamagitan man ng eleksyon o iba pang mga political processes na sinasalihan ng ating mga mamamayan. Ma'am, next, si Cecile, Philippine Star. Ay, ma'am. Yes, hello po. Hello, ma'am. Yes, ma'am, follow up ko lang yung sabi yung 6 months na palugit para kay Kibuloy. Hindi ba double standard doon? Kasi pagka ordinaryong civilian, pagka na-cancel na yung license mo, dapat isinorender mo pa while si Kibuloy may 6 months pa. Kaya nga. So, tuloy-tuloy ang double standard kay Kibuloy, di ba? Yung mamamayan, inimbita sa Senate hearing, dadalo. Hindi niya iintaying isabpina, lalong hindi niya iintaying isyuhan pa ng warrant of arrest, at lalong-lalong hindi siya tatakas at magtatago sa isineserve na mga warrant. At ngayon, totoo, pag-surrender ng mga kanselado ng dating lisensyadong mga firearms, deregistered na ng mga firearms, dapat kaagad yun. Ang mamamayan nga, kung mag-a-apply para sa permit to carry, ang klaro ng ganyang mga kondisyon. Once ma-deny yan or hindi na i-renew yan, isusurrender hanggat maaga at hindi kalahating taon ang ibibigay. Opo. Yan. Thank you, ma'am. Yung sa kay Mayor lang sa Banban, ano pa po yung gagawin natin to check yung kanyang background? Parang, di ba, ang paniwala natin, parang hindi naman siya talaga. Paano natin yung mabe-verify po? Tuloy-tuloy yung pagre-research namin kay Mayor Alice Go. Dahil kahit sa actuations niya kahapon, harap-harapan na right in front of her face yung slide namin dun sa siya ang representative ng Hongsheng, siya ang humingi para sa Hongsheng ng letter of no objection. Harap-harapan din niyang dinideny na siya yung representante. Siya daw ay konektado lamang sa Baofu later at una sa... Baofu nung una. And later sa Zuyuan. So talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang
magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. So the same po dun sa COMELEC, di ba, she filed COCs and supposedly bine-verify ng COMELEC yung kanilang identity. May kakulangan doon yung COMELEC. Well, posible pero aalamin pa namin iyon. Lahat kaming mga government institutions ay may responsibilidad kapag identification ng isang nagpepresentang mamamayan na ibigay yung kanilang entitlements, protektahan ang mga ito, pero according to yung criteria. No? So dapat kung may mga criteria at mahigpit na criteria, lalo na dapat ino-observe namin. Kumbaga dapat gumagawa kami ng due diligence. Ma'am, sabi natin walang nakakakilala sa kanya sa Banban. Paano na siya nanalo? Yan ang isang tanong. Paano siya nanalo? Bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices sa pagbababoy. Paano sila nakatakbo sa isang kampanya? Paano din nila nabili yung helicopter na ipinakita ko? Inamin naman nila mayroon silang helicopter. Hindi daw yung nasa photo, pero sige, may helicopter daw sila. Dati, ibinenta daw sa isang British company. Inaalam din namin yon kung totoo ba yan. Pati yung ibang mga impormasyon na ibinigay, chinecheck namin na una daw silang lumabas sa Pilipinas nung teenager sila, papuntang either Singapore or Malaysia. Mga ganon. Paano siya nanalo? Interesanting. Baka maitanong din sa mga residente or kung iimbitahin sila bilang resource person. Last na ma'am, di ba nanganganak yung issue dito? Initially sa women, hindi po ba parang another resolution is needed? Kasi parang outside of women na, parang meron ng pwede na yung blue ribbon and all. Ano po, do you plan to file other resolution to parang call for another investigation? Salamat po. Sa ngayon, hindi ko pa nakikitang kailangan maghain ng bagong resolusyon dahil itong pag-o-ocular at pag-iimbestiga namin sa mga raided na POGO hubs ay nagsimula talaga dun sa unang-unang. Nanganak lamang ng nanganak, tatlong generation na ng mga issue dun sa POGO-related prostitution. At hanggang ngayon, yung mga nare-rescue na mga Pilipinong, Vietnamese, Malaysian at Chino rin na mga human trafficking victims pinilit na mag-cyber scam. Yung pala nandun na sa isang complex ng Baofu na may posible ding palang mga surveillance at saka hacking activities. May maraming kababaihan pa rin nabibilang doon. So far, sumasapat pa itong investigasyong ito. Yes, ma'am. Follow up lang din kay Guo. Ma'am, yung do you entertain the idea may Chinese spies have infiltrated some of the offices like the PSA, Philippine Statistics Authority, or the Bureau of Immigration, given yung sa nangyari kay yung sa situation with Mayor Guo? I hope not. I hope not infiltrated physically. It's bad enough kung kinokorrupt yung mga ahensya natin. Tulad nung naipakita sa investigasyon namin sa Bureau of Immigration, kaugnay ng Pastilla scam. Kaya naitanong ko nga, ito bang nakakahawak ng Filipino IDs at identification documents ng mga dayuhan, lalo na mga Chino, ay bagong yugto ng Pastilla scam. Buhay pa ba yung business model na iyon? Binago lang nila yung struktura. So I hope hindi physically infiltrated yung ating mga government agencies dahil masahol na nalalagyan or nakokorrupt gamit ng pera yung mga ahensyang ito sa pakinabang ng mga dayuhan na mayroong mga malign interest dito sa ating bansa. But ma'am, if that is the possible scenario, ano yung
pwedeng disciplinary action or sanctions against these officials, na PSAs or immigration officials, ma'am? Well, yun yung pag-aaralan pa ng komite once finally makasulat kami ng committee report, lalo na dun sa section ng recommendations. And ongoing pa rin nga naman yung mga investigasyon ng mga intelligence agencies dun nga sa anggulo ng surveillance and the hacking. Kung mapatunayan nila iyan, dagdag na accountabilities yon sa mga nagbigay daan sa pagtatayo ng Baofu Pogo complex na iyan na naging lugar din pala ng ganyang mga activities na hindi lamang masama sa ating mga mamamayan at mamamayan ng iba pang mga bansa sa Asia, hindi lang masama sa ating ekonomiya, masama pa sa ating national defense. Good morning po, ma'am. Kasasabi lang po ni DILG Chief Abalos na yung kampo raw po ni Pastor Apollo Kibuloy is nakapag-surrender na daw po ng 5 baril sa Davao Police. And may we get your comment on this po, ma'am? Okay. 5. Well, that's a start. Pero 25% lang po yun ng 19. At yung 19 ay mukhang base lang sa social media photos ng private army ni Kibuloy. Kahit yung 19 ay isang maliit na bahagi lamang nung lahat na kanilang mayroon nasa kamay. Maalala din po natin yung testimony ni Elias Rene ba? Yung gardener. Sabi ni Elias Rene, nasaksihan nila na noong pumunta doon sa Prayer Mountain si Duterte at si dating Mayor Duterte ng Davao City ay mayroong ibinaba, may dinalang mga sako-sako daw ng mga gamit at nung buksan daw ito ay nakita daw niya na yun ay mga baril. So, salamat sa update ni Sec Abalos, pero yung 5 ay isang maliit na simula lamang sa lahat ng dapat makumpiska ng PNP. Okay, last quick follow-up na lang po. Si Vicky Tulat at Marlon Ramos. Ma'am, can you categorically say na Mayor Guo lied yesterday? She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. So kumbaga institutionally dapat pinaninindigan niya yon na siya ang representative ng Hongsheng na humingi sa noong municipal council ng LONO, Letter of No Objection. So paano niya sasabihin wala siyang kinalaman sa Hongsheng? And I think there's a saying, most probably of the lawyers in Latin, na bad in one thing, bad in all. Ano nga yung, may kasabihan silang ganon. So kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow, kailangan nating tanungin sa bawat tanong na kailangan na sasagutin nila, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling na naman siya? If that's the case, kahapon po, di niyo po ba inisip na i-cite siya in contempt for obviously not telling the truth during the hearing? Honestly, I was very tempted na sabihan si Mayor, mag-show cause siya kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt ng komite. Kaya ako siya binabalaan na Mayor, fellow workers in government tayo ni na Sen Sherwin. Pero to reiterate yung sinabi ni Sen Sherwin sa opening remarks nila na parang sa isa pang sitwasyon, parang ginagago tayo nitong mga pogo na to. I hope, Mayor, I don't have to say the same about this hearing. Dahil klarong-klaro, dyan sa municipal document on the LONO, kayo ay representative ng Hongsheng. Pero harap-harapan sinabi nyo sa amin na hindi kayo representative. Alam nyo ang bawat detalye ng bawat head, 2,000 heads ng baboy sa inyong negosyo sa pagbababoy.
Pero pagdating sa di hamak na many times over, mas malaking pera nyo dito sa Pogo Hub na ito, wala kayong alam na detalye. So, nakaka-insulto talaga. And so I confess, I was very tempted to cite her in contempt. How about the PAGCOR? What's their liability? Kasi they admitted that they have their own personnel, supposedly 24/7 watching over Hong Sheng and then Sun Yuan, and yet yung mga ganitong bagay nangyari pa rin. Hindi pa tapos yung mga tanong ko sa PAGCOR, pero i-follow up ko yung isang binuksan na ni Sen. Sherwin, na yun na nga, merong sila kasing in-house na PAGCOR personnel doon, kahit doon sa Zuyuan, doon sa Baofu property. So paano nangyari ito over the past several years na mas malaking operasyon at ibang mga activities sa may permit yang complex na iyan. Pati yung mayor's permit na second, third, and fourth floors lang daw, sa isa lamang daw sa 36 buildings. Hindi daw nabantayan ni na mayor, hindi rin nabantayan ng PAGCOR. So, ma'am, pahabol lang. Last lang. So, ma'am, are you hoping na immediately yung Office of the Ombudsman a-action agad para ma-dismiss kung sakali itong mga local executive from Banban, Tarlac? Well, nagawa na po ng DILG ayon kay ASEC Benitez magsumite ng kanilang fact-finding report with their findings and recommendations. And in support sa trabahong ginawa na ng DILG task force na iyon, I am hopeful na aaksyon positively ang Office of the Ombudsman dahil yan po ay makakatulong lamang sa aming continuing investigation din. At yung overall na layunin namin na mabigyan ng hustisya yung dumaraming mga biktimang babae, bata, pati mga kalalakihan na Pilipino at pati ibang mga nationality sa kamay ng mga pogo na ito. Na mukhang hindi lamang economic ang may interes at may control dyan. Baka may iba pang, no? Mas political ba, mas militar ba dito sa labas ng ating bansa.